tayong tumayo? Sino yung mga first time? Wow, ang dami natin. Praise the Lord. Ayan, dahil maraming first time, pwede ba tayong umikot? Magpakilala tayo sa 5 tao na hindi natin kilala. Magtatawag ako, ah. I-shake hands nyo para makilala nyo. Pwedeng umikot. Para makilala nyo sila, pwedeng umikot. Ikot-ikot. Ayan, marami na ba kayo nakilala? O magtatawag ako. Joseph. Joseph. Sabihin mo kung sino yung mga nakilala mo, 5 tao. Ituro mo, ha? Si Johnson. Si Morgan. Si Lian at saka si Ate Blanca. Okay. Sino? Hello? Okay, may nakilala na ba kayo? Sinong nakakaalam ng gagawin natin ngayon? Walang nakakaalam? Kaya tayo nandito is to worship the Lord. Amen? Paano ba natin purihin ang Panginoon? Ano ba ang worship? Di ba ang worship is an expression? Paano ba natin ma-express na mahal natin ang Panginoon? Pwede natin itaas natin yung mga kamay? Paano ang pagtaas ng kamay? Yan. Pwedeng tumalon. Jump. Pwede ring sumayaw. Okay. So, handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Ay, ang hina eh. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Let's worship the Lord. Pwede tayong sumayaw. Pwede ipalakpak yung kamay. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Who is our Savior? My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live
God's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. Pwede po tayo pumalakpak. Let's sing. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Come on. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Sabihin natin sa Panginoon. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord,
song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world may fade away, still my song to you remain. Only you will I adore. 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 Let's continue to worship the Lord. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Oh Lord, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Singing
for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yeah. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. My Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. Come on! We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Let's continue to praise the Lord. Let's shout hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong presensya sa hapon na ito. Panginoon, tignan mo ang mga batang ito, ang mga youth na to, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagdalo sa aming first youth service. Lord, pinapapurihan ka namin sa lugar na ito. Panginoon, itinataas namin ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Thank you for your unconditional love, Lord Jesus. This we pray in Jesus' name. Pwede na po tayong maupo. Okay. So, yan, nilapit ko ng konti yung ating pulpit kasi gusto ko medyo makita kayo. Wow, ang dami natin dito ah. Praise the Lord! So, wini-welcome ko kayo sa ating unang youth service for 2013. Ito ba yung una? Hindi yata. Pero, ito na uli for, di ba? For such a long time kasi medyo nahinto siya. Tapos ngayon, sisimulan na ulit natin at tuloy-tuloy na ito. Amen? Okay, so bago ako magsimula pala, magpapakilala muna ako. Ako si Brother Chris. Pwede na rin akong tawagin na Kuya Chris. Ako yung panganay na anak ni Pastor Aces. Okay, so nandito kami ngayon kasamang yung worship team para mag-celebrate tayo ng isang worship service, di ba? Excited ba kayo kasi meron tayo ngayong service na para lang sa mga youth na katulad natin? Amen ba? Kung excited kayo, sabihin nyo amen. Okay. Magandang hapon ulit sa inyo. Medyo matagal na ako hindi nagsalita dito sa harap. So, tulungan nyo ako. Okay? Tutulungan niyo ako, paano niyo ako matutulungan. Okay? Pagka may sasabihin ako at nag-a-agree kayo, ang sasabihin niyo, amen.
Okay. Amen ba? Okay. Pero sinasabi natin amen, di ba? Lagi niyong naririnig sa mga mas matatanda. Amen. Mahal tayong Lord. Amen, di ba? Ano ba ibig sabihin ng amen? Alam niyo ba? Okay, walang sumagot ng amen. Ibig sabihin hindi niyo alam. Okay. Kasama yun sa lesson natin ngayon. Okay. Pero bago pala ako magsimula, gusto ko munang sabihin sa inyo kung ano ang share ko sa inyo ngayon. Ang share ko sa inyo ngayon ay patungkol sa God's love. Okay? Alam niyo ba yon na mahal kayo ng Panginoon? Okay, nag-amen kayo. Pero balik tayo sa amen. Okay. Ganito kasi yan eh. Ang amen kasi, galing yan sa Hebrew word na aman. Okay? When you say amen, it means that you support or you confirm yung sinasabi ng pastor o yung sinasabi ng minister. So, if you confirm or it means, so be it. Okay? Papasok na ako sa school kasi late na ako. So be it. Okay? Walang pasok ngayon, sabi dun sa radio station or sa TV. Amen. Di ba? Parang mga ganun. So, ibig sabihin, kino-confirm nyo and sinusupport nyo. Okay, so, naalala nyo pa, di ba? When I say something, tinanong ko kayo at you confirm or you agree, say what? Amen. Thank you. Okay. So, yung gaya nga na sinabi ko, ang share ko sa inyo is about the love of God. Now, why the love of God? Kasi, napapansin natin minsan, we need to be reminded that God loves us. Okay? So, alam nyo ba na mahal kayo ng Panginoon? Okay. Sigurado kayo, ha? Paano pagka... sige. Subukan natin tong amen, na. Subukan natin. Okay. Ito. Diba, sabi nyo, alam nyo na mahal kayo ng Panginoon, diba? Okay. Ito, ha? God loves you when you are good. Okay. Good. Next. God loves you when you pray. Okay. Good. Now, God loves you when you read your Bible. Wow, palakas ng palakas yung amen, ha? Palakas ng palakas. Okay, very good, very good. God loves you when you obey your parents. Uy, mas malakas. Totoo ba yun? Wala yung mga parents dito, so hindi ko mako-confirm, no? Pero okay. God loves you when you love your brothers and sisters. Uy, okay. Ito pa. God loves you when you love your neighbors. Okay. God loves you when you love your enemies. Okay. So, puro amen yung sagot nyo. Titignan ko, may isa akong itatanong sa inyo. Pag-isipan nyo mabuti, baka kasi nakikinig lang kayo dun sa katabi nyo, gumagaya lang kayo. Okay, may situation. Meron kang kaibigan, matalik na kaibigan. Okay, yun yung sitwasyon. God loves you when you tell white lies. You know what white lies are? Okay, what white lies? You tell white lies to cover up for your friend's mistakes. Wala. Okay, Good. So, at least alam ko na hindi lang kayo sabi ng amen, no? Ito naman, sunod. Okay. God loves you when you like your friend's crush. Uy, merong nagsabi ng amen, ha? Sino yun? Okay. So may nag-amen, may hindi. Okay, maganda. Good. Kanina, puro amen. Ngayon, walang amen. Ngayon, medyo naghahati na. Next. Okay. God loves you when you feel envious of your friend. When you see your crush and your friend, when they're together, naiinggit ka. Padami yung kumukontra sa kabilang grupo, no? Okay. So, naiinggit ka pag magkasama sila. Ito naman sunod na sitwasyon. God loves you when you date your friend's crush. Uy! So, ibig nyo sabihin, mahal kayo ng Panginoon kahit na dinidate nyo yung crush ng friend nyo,
Okay, may nagsabing oo, may nagsabing hindi, okay? Doon tayo sa susunod. Teka, wag muna kayong kiligin. Malayo pa yung February. Okay, next. So, nagde-date na kayo ng crush ng friend mo, no? Ito yung susunod. Ito sigurado, isa lang ang sagot dito. God loves you when you don't tell mom and dad that you are dating. So, hindi kayo nagsasabi pagka makikipag-date kayo sa iba. Next, God loves you. Okay? Nakukuha niyo yung flow ng storya. May friend kayo, pareho kayo ng crush, pero ikaw dinidate mo siya. Pero, God loves you when you talk behind your friend. O may sinasabi ka pag nakatalikod siya. Parang may sinasabi ka, chinichismis ka or ano. Mahal ka ba ng Panginoon pagka ginagawa mo yun? Okay. May mga ibang nag-amen, may ibang hindi. Now, ito. God loves you when you feel extremely raged nung naging sila nung friend mo. Nako. Naging sila, di ba? Okay, so galit na galit ka. Mahal ka kaya ng Panginoon? Next, itong matindi. God loves you when you, headshot? Headshot your friend. Headshot daw Pinatay mo na, di ba? God loves you when you headshot your friend. Bakit may sumasagot ng no? Wala naman sa usapan yun. Okay. So, okay yun. Tapos na. Okay. Ngayon, may napansin ako. Meron mga sumagot ng amen, meron ding sumagot ng hindi. Dalawa lang ang interpretation ko dun. Doon sa mga hindi sumagot ng amen, ito. Ibig sabihin nun, feeling nyo God is mad at you, or you are not sure that God loves you whenever you commit sin. Okay? Naka-identify ba kayo doon, yung mga hindi nag-amen? Sabi dito, God is mad at you, di ba? O kaya hindi na kayo sure kung mahal pa kayo ng Panginoon. Pangalawa, na doon sa mga hindi nagsabi ng amen, ay wala lang, ayaw lang makikooperate. Totoo ba yun? Meron ganon. Meron, konti. Maraming tumawa Okay, so yun. Ngayon naman, sa mga sabangat ng amen, meron din akong assumption. Okay? Yung mga sumagot ng amen, they may think that God is mad at them for committing sin. But He loves them and just needs to keep distance for a while. Okay? So parang, kumbaga ako si God, parang sasabihin ko, galit ako dun sa ginawa mo, bad trip kayo, kaya medyo lumayo-layo ka muna sa akin. Parang, distansya mi amigo. Parang ganun, di ba? So, iba sa inyo, ganun yung tingin. Parang, naku, may nagawa yata ako. So, lalayo ka muna, okay? Pag pumaten ka ng church, di ka muna attend, di ba? Kumbaga, babawi muna ako. Kumbaga, gagawa muna ako ng mabuti, di ba? So, tago-tago ka muna, di ba? As if naman hindi ka nakikita ng Panginoon kung kahit saan ka pumunta, di ba? Iba, nagtatago sa ilalim ng kumot. Iba, naglalak sa banyo. Di ba? Nakaka-relate ba kayo doon, mga kabataan? Kaya kayo, huwag kayo maglalak sa banyo. Nakikita ng Panginoon ang ginagawa nyo. Huwag kayo magtatago sa ilalim ng kumot. Nakikita ng Panginoon ang lahat. Amen ba? Amen. Okay, so yun ang isang assumption ko dun sa mga nagsagot ng amen. Yung pangalawang assumption ko naman ay nakikigaya lang kayo dun sa katabi mo na malakas mag-amen. Kumbaga, nadadala ka. Lakas naman mag-amen nito, napapagaya ako. Parang ganun. So, yun. Okay? So, ito ngayon. So, makikita natin na ang Panginoon ba sa tingin nyo, allergic ba siya sa kasalanan? God doesn't like sin. Amen or walang sagot? Okay, tama tayo dyan. He does not like sin. Okay, so ito yung question ko ngayon. Parang ito. Tingnan natin, ha?
Doon sa mga narinig nyo na sinabi ko kanina, may itatanong ako sa inyo na ito na talaga yung parang conclusion, no? So, para pala ang Panginoon, so that God will be happy, we should obey His laws. Okay, walang nag-amen. Okay, isa pa ha. For God to be happy, we should obey His laws. Okay. Okay. Sunod na question. Sunod. His laws are the 10 commandments. Amen or not? Amen. Therefore, so that God will be happy, we should keep the 10 commandments in our heart and follow it every day. Ano? No or amen? No. Okay, yung iba sumagot ng amen, yung iba no. Okay. Ang sagot doon, no. Okay, isipin niyo muna. So, pag sinabi mo, Brother Chris, o kaya Kuya Chris, sinabi mo, yung 10 Commandments is God's laws. Pero, sinabi ko dun sa statement ko kanina is, we should keep the 10 Commandments and keep it in our heart. Sinasabi mo sa amin, Kuya Chris, huwag susundan yung 10 Commandments. Tama ba yun? Diba? Ganun din ba yung naisip nyo? Okay. Tapos sinabi ko, no, di ba? Okay, let me make this bold statement, ha? Ibig sabihin, ito baka ma-shock kayo dito eh. So parang ibig mo palang sabihin, Kuya Chris, God loves me even when I break the 10 commandments every day. Amen. Sinabi niya yan, ha? Pero dahil sinabi niyan, hindi ibig sabihin, pinapayagan ko kayong i-break yung 10 commandments, ha? Okay. So, ganito yun. Okay. Ngayon, yung iba sa atin, medyo hindi sila sure. Kasi, iba sa atin, lumaki na sinasabi ng mga magulang natin, o anak, sino dito yung mga nag-aaral sa Catholic school? Pwede magtaas ng kamay. Okay, di ba sa Catholic school, meron tayong subject na religion o values. Tama ba? CLE, kay Carla CLM, CLF? Okay, CLC. CLE. Okay, Christian Living Education. Tinaturo sa atin yung 10 Commandments, di ba? Sabi, love the Lord. Yung first commandment na, di ba? Thou shall not have other gods other than me. Tapos, yun, di ba, sinusundan natin yun. Pero, nung binigay sa atin yung 10 Commandments, good news ba yun? Sino dito nagsasabi ng amen? I mean, kunyari, ako si God, di ba? Binigyan ko kayo ng 10 Commandments para sundan. Para sa inyo, good news ba yun? Bakit hindi? Yung iba nagsabi ng hindi. Yung iba, may nagsabi ba ng oo na good news yung 10 Commandments? Wala. Sige, yung nagsabi na good news yung 10 Commandments, magsabi ng amen. Okay. Yung nagsabi ng bad news yung 10 Commandments, magsabi ng amen. Okay, so mas maraming sumagot ng amen sa bad news yung 10 Commandments. Okay. Doon ako magsaside, doon sa bad news ang 10 Commandments. Why? Kasi bilang tao, tanungin ko kayo, nasusunod nyo ba yung 10 Commandments? Okay. So, pagkapag-babasihan natin ang 10 Commandments para tignan kung mahal tayo ng Panginoon, hindi na tayo mahal ng Panginoon kasi araw-araw, baka lahat yun makomit mo mabreak mo Diba? So, hindi good news yon ang 10 Commandments. Kasi, paano na pag hindi natin masundan? Ibig sabihin, hindi na tayo mahal ng Panginoon, di ba? So, hindi po yun ang kaso. Pero, meron akong good news sa inyo. Ang good news ko sa inyo ay, God loves you. Amen. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Okay? Kahit na i-break mo yung bawat commandment, mahal ka ng Panginoon. Amen. Lahat ba kayo naniniwala doon? Okay. So kung naniniwala kayo doon, kung mahal kayo ng Panginoon, hindi niyo ba itatanong, ano naman kung mahal kami ng Panginoon, di ba?
Hindi nyo ba na itatanong yun? Ano bang makukuha natin pagka mahal tayo ng Panginoon? Di ba? Okay, ganito na lang. Mahal tayo ng Panginoon. Kasi, pag sa tingin natin, hindi tayo mahal ng Panginoon, then we will have a problem trusting and loving Him. Okay? So, yun yan eh. Kasi, kahit maliing pagdududa lang na hindi ka mahal ng Panginoon, magkakaroon tayo ng problema sa pagtitiwala sa Kanya at pagmamahal sa Kanya. Ngayon, pagka nagkasala ka, o kaya pag sa tingin mo yung pagkakasala mo sobrang bigat, minsan feeling mo parang parang napapalayo si God sa'yo. Pero ang totoo nun, ikaw yung naglumalayo sa Kanya. 'Di ba? Pero bago tayo pumunta doon, I said, you will have problem trusting and loving God. Ano ba ang trust kasi? 'Di ba? When you trust, ang trust kasi, nakikita yan sa araw-araw. It is demonstrated every day, everywhere. Kunyari, magbigay ako ng example ng trust. Kunyari, nung bata ka, di ba? Naranasan nyo na bang tumalon sa swimming pool na malalim? Kasi nandun yung daddy mo o yung papa mo nasasalo sa'yo kahit alam mo na malalim yun. Di ba? So that is trust. Kasi kahit na alam mo na hindi mo malalangoy yun, dahil nandun yung tatay mo, naniniwala ka sa puso mo na sasaluhin ka niya. Saan pa natin makikita yung trust? When you wake up in the morning, there's food on the table, may breakfast. Yung mga estudyante dito, lahat ba tayo estudyante? May nangyari na ba na nung gumising kayo, wala pang nakahain sa hapagkainan? Meron na? Ayun. Ibig sabihin, bro, ikaw magluluto. Ikaw tagaluto nung araw na yon, okay? So, yun, trust din yun. So, next is, ito, sa mga college na pupunta sa, U-Belt, di ba? When you ride the LRT, you know that you will get to school on time and not be late for your class. Tama ba? Di ba, ang sarap mag-LRT kasi kahit na anong oras ka umalis sa bahay, pag nag-LRT ka, sigurado ka, 30 minutes nandun ka sa destination mo. Unlike pag kunyari mag-jeep ka, minsan depende pa sa traffic, di ba? So pag nag-LRT ka, so tinatrust mo, nagtatrust ka na yung LRT na pag pumasok ka doon, 30 minutes from the time na pumasok ka, nandun ka na sa destination mo. Kunyari sa Ligarda, o kaya sa Recto, di ba? Amen? So yun, nakikita yung trust doon. Saan pa? Kunyari, sa mga hardships ng mga bawat estudyante, ano ba yung mga hardships mo? Mga tests. Di ba? Anong mga test? Yung literal na test. Kunyari, may quiz kayo, may exam. Hardships yun. So, may trust doon. Nasaan yung trust doon? Nasa classmate. Di ba? Classmate, I trust you with this quiz. Di ba? With this exam. I put my faith in you. Di ba? May ganun ka pa eh. Di ba? Parang sasama mo. Bago mag-exam, di ba? Parang, alam mo na, di ba? So, nandun, nakikita rin yung trust doon, di ba? You trust your friend. Kaya lang may problema doon. Yung friend mo pala, hindi rin nag-aral. Pero magaling siya magpanggap na genius siya. Yung pala, ang technique niya, mga kapatid, magtitiwala ka sa kanya para lahat kayo babagsak. Retake. Amen? Sino dito yung mga college? Parang wala yatang nakaka-relate dun sa pag bumagsak, retake. So, yun, nakikita natin. Nakikita natin yung So, trusting, mahirap magtiwala sa lahat, sa tao, o sa bagay, o sa mga, kung ano yung meron ka ngayon, mahirap magtiwala dyan. Kasi hindi naman lahat ng bagay permanente. Or everything in this world is temporary. Di ba? Ang sigurado lang talaga ay ang salita ng Panginoon. Amen? Okay, so mag-ingat tayo sa ating pagtitiwala. Di ba sabi nga ni 007, trust no one. Di ba? Ngayon, punta naman tayo sa loving God. Di ba? Loving God. Love God to inherit eternal life. Ngayon, magbubukas naman tayo ng Bible natin. Ganito. Pag nandito tayo sa simbahan, ipa-flash dito yung verse, tsaka yung passage na mismo.
Pero gusto ko maging discipline natin. Next youth service natin, I want you to bring your Bibles. Okay. Sino dito ang may mga Biblia na sa bahay? Okay. Sino dito yung mga wala pa, pakitaas ng mataas ang kamay? Okay. Yung mga nasa likod, sina Kathleen tsaka si Marlon, pwede, kung wala kayong mga Bibles, pwede nyo silang lapitan sa likod. Bibigyan namin kayo ng Bibles. Pero, i-promise nyo sa amin, pag binigyan namin kayo ng Bible, dadalihin nyo yun pagka may worship service. At saka babasahin nyo sa bahay. Amen? Walang bayad yun. Libre. Okay? So, ayun. So, let's open our Bibles or let's open our easy worship to Luke 10:25. Nakakasabay yung ating easy worship. Okay. Pwede ba akong teka, pupuntahan ko dito para medyo may konting interaction, di ba? Brother Alvin, ikaw ba si Brother Alvin? Pwede mo bang basahin yung passage? And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do in inherit eternal life? He said to him, What is written in the law? What is your reading of it? And he answered and said, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your heart, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Thank you. Ay, meron pa. Next pa. And he said to him, You have answered rightly. Do this and you will live. Amen. So, sabi dun sa passage, tinatanong kung how do you inherit eternal life, di ba? May nagtatanong. Tapos sabi ni anong sagot ng Panginoon? Pwede ba tayong bumalik ng konti? 27, sorry. Okay. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay? With all your mind. And your neighbor as yourself. Di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, madali bang magmahal? Okay. Madali bang magmahal sa matalik mong kaibigan? Amen, di ba? Madali magmahal. Okay, pero pag sa mga kaaway mo, medyo hindi na mahirap, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, for you to inherit eternal life, you shall love your neighbor. Neighbor, kasama yung enemies mo, kasama rin yung mga friends that are dear to you. So, pag hindi natin alam, di ba? Sabi ko kanina, pag hindi tayo sure na mahal tayo ng Panginoon, mahihirapan din tayo magmahal, di ba? Mahihirapan tayong magmahal sa Kanya, mahihirapan din tayong mahalin siya. So, pag hindi natin alam, so ang point ko is, pag hindi mo alam na mahal ka ng Panginoon, mahihirapan kang sundan to, di ba? So, ano ba ang point ko? Dito sa pagsasalita ko, gusto kong i-prove sa inyo na mahal tayo ng Panginoon. Kahit yung iba sa inyo, alam na yon, yung iba sa inyo, gusto kong masigurado na lahat kayo, alam nyo na mahal kayo ng Panginoon. Okay, gusto nyo ba i-prove ko sa inyo na mahal kayo ng Panginoon? O sige, yung iba ayaw yata. Pero mahal kayo ng Panginoon. Okay? Unang-una, buksan natin yung Isaiah 54:10. Sabi dun sa Isaiah 54:10, For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord, who has mercy on you. So, ibig sabihin nun, nakita nyo, God's love for you will not be removed kahit na anong gawin mong pagkukulang. Diba?
Kailangan maintindihan natin yon, may sa puso natin yon. Kasi yung iba sa atin, pagka meron tayong pagkukulang, iniisip natin, ako, baka wala na yung pagmamahal sa akin ng Panginoon. Pinapapabayaan na ako, baka pagpiestahan na ako ng mga devils, di ba? So, that's not the case sa Isaiah 54:10. Now, kung meron kayong notebook, I want you to write the verses. Kasi, sa mga times na hardships nyo, meron kayong mga verses na pwedeng balikan, na alam nyo na mahal kayo ng Panginoon. So, the first passage is Isaiah 54:10. Okay? Now, okay, sinasabi mo sa akin, Kuya Chris, Brother Chris, so sinasabi mo sa akin, mahal tayo ng Panginoon kahit anong pagkukulang ko. Paano yung nabasa ko sa Bible na nagalit ng Panginoon tapos pinurasahan niya yung mga tao? Yung isang bayan, pinatay ng angel, parang ganun. Diba? Naitatanong nyo rin ba yun? Ibig sabihin ba, Kuya Chris, Brother Chris, hindi na nagagalit yung Panginoon? Nagagalit ang Panginoon, pero hindi sa'yo. Nagagalit ang Panginoon sa kasalanan. Amen? Pero may good news na naman ako sa'yo, kapatid. Yung kasalanan, nagagalit ang Panginoon sa kasalanan. Kung gano'n niya, ang inis niya sa kasalanan, gano'n din ang galit niya sa poverty, gano'n din ang galit niya sa sickness, gano'n din ang galit niya sa broken relationships. Even yung homosexuality, galit din siya doon. Diba? So, wala namang na-offend doon nung sinabi kong galit siya sa homosexuality. Okay, praise the Lord. Pero, mga kapatid, yung mga iba kasing mga tao, tinotolerate nila ang homosexuality. Okay, alam nyo ba yan, tinotolerate? Alam mo ibig sabihin? Ibig sabihin, payag sila doon. Sa ibang mga bansa pa nga, pumapayag sila na ikinakasal yung parehong gender, di ba? So, dito sa church, sa atin, sa youth, Rema Youth Church Service Ministry, we do not tolerate homosexuality. Amen? Amen? Amen. So, ang design sa atin ng Panginoon, ni God, ay babae at lalaki, wala nang iba. Amen? Okay. So, ano na yun? Tapos na yun. 2,000 years ago, wala ka na, tinanggal na, nilabanan niya na ang kasalanan. At ang cross, yun yung perfect picture of God's great love for us, di ba? Alam niyo ba yung story ng cross? Paano pinako yung Panginoon, di ba? Ang nangyari doon ay, sabi doon sa John 3:16, God gave His Son, di ba? His only begotten Son, meaning, He gave His everything, di ba? Binigay niya na lahat-lahat sa'yo, di ba? He gave His everything by giving His Son so that He could become sin. Isipin niyo, si Jesus, na walang kabahid-bahid ng kasalanan, kahit konti, wala siyang kasalanan. Kinuha niya lahat ng mga kasalanan natin. Okay, when I say lahat ng kasalanan natin, ibig ko sabihin, yung mga kasalanan na ginawa mo na, yung mga kasalanan na ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. Ginagawa mo pa rin hanggang ngayon. At saka yung mga kasalanan na gagawin mo bukas. Okay? Kapatid, binayaran na ng Panginoon yun. Yung kasalanan mo noon, ngayon, at bukas. Amen ba? Masaya ba kayo doon? Okay. Kung binayaran niya na yun, bakit yung iba sa atin natatakot pa na pagka nagkakasala tayo, iniisip pa natin na hindi tayo mahal ng Panginoon? Bakit iba sa atin, iisipin pa na parang ipinagkait sa akin ng Panginoon ng blessings. Kumbaga, ipinagkait niya sa akin ng magandang buhay. Paano mo masasabi yun when He gave His only begotten Son? When He gave His only Son? Diba? Mamatay, para siya yung i-condemn. Para maisalba ka lang, diba? Amen ba? Diba ang bait ng Panginoon? Doon pa lang tayo sa number 2, kapatid. Iisipin mo na, grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Isipin mo, si Jesus, sinong nakapanood na sa inyo ng, ano nga yun? Yung Passion of Christ. Napanood nyo na yun, di ba? Yung Passion of Christ, hindi totoo yun. Hindi totoo yun dahil masyadong mild yung parusa kay Jesus doon. Amen ba? Di ba nung napanood nyo yun, parang masuka-suka kayo kasi sa Kapatid, ang tunay na nangyari doon, si Jesus, nung hinampas ng whip na merong mga thorns, pagkatapos, kasi pagka winip sa'yo yun ng ganon, di ba? Pupulupot sa'yo yung latigo.
Tapos, ang gagawin lang, pag pulupot nun, syempre may mga tusok-tusok yon, tutusok sa balat mo yon. Sabay gagawin, hihilahin ng ganun. Okay? So, ano imagine nyo? Ano mangyayari sa laman mo? Diba? Ano mangyayari sa laman mo? Matatanggal yung laman mo. Kapatid, ang Panginoon nung dumaan doon, hindi mo na alam kung tao. Parang pag tinignan mo, karne lang. Tao ba to? Ganon ang dinaanan ng Panginoong Jesus. Para sa iyo, hindi siya dapat yon, hindi siya dapat ang mag-suffer nun, dapat tayo na nagkasala. Pero dahil mahal tayo ng Ama, mahal tayo ni God, binigay niya yung Son niya para siya ang mag-suffer ng ganong parusa. Si Jesus matapang. Di ba? Hindi siya nag-shortcut. Hindi niya shortcut na gusto niya. Meron kasing mga ibang tao, pag wala ka ng will to live, pag dadun ka na sa verge ng death, kahit kaya pa, minsan bumibigay na eh. Di ba? Meron mga tao na pagka kunyari may cancer or something, meron sumusuko na lang eh. Susuko na ako, gusto ko na mamatay. Pero ang Panginoon Jesus, hindi niya ginawa yun. Gusto niya maramdaman lahat ng mga pains na nararamdaman ng tao. Lahat ng pains na nararamdaman mo ngayon, even sickness, even yung emotional pain, naramdaman ng Panginoong Jesus yan, higit-higit pa sa nararamdaman mo ngayon. Diba? Ngayon, kapatid, if you are under hardships, if you are under trials, don't ever think na pinayagan ng Panginoon na i-test ka niya. Don't even dare think it. Kasi binigay niya ang lahat para sa iyo para magkaroon ka ng magandang buhay. Amen ba? Ganon ka kamahal ng Panginoon. Amen? So, magpatuloy tayo. Masyado yatang seryoso. Anyway, sabi dito, Jesus drank from the cup of God's wrath and drank it dry. Lahat, mula hanggang sa pinakahuli-hulihang patak ng kasalanan, ng pinakahuli-hulihang patak ng sakit, ng kung anumang masasamang bagay na galing sa demonyo, ininom niya lahat yon para ma-save ka. Amen ba? Yun yung pangalawa. Third verse is Romans 5:6-8. Sabi sa Romans 5:6-8, sinong gustong magbasa? Bakit ayaw niyo? Sino ba? Si Carlos na lang. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Amen. Sabi, when we were still sinners, Christ died for us. Kaya wag mong sasabihin, kapatid, na ayoko munang mag-church kasi medyo sablay ako ngayon eh. Ayusin ko muna yung buhay ko tapos babalik ako sa church. Kapatid, mali yun, di ba? God died for you when you were sinners. Nung nababaon ka sa filth ng sin, He already died for you. Nung binasa namin dun sa Romans 5:6, sinabi doon, okay, pwede tayong kunyari, ikaw yung nasa position ni Jesus, no? Okay, mamamatay ka para sa isang righteous man. Pwede, di ba? Kasi righteous naman yon. Sige, I will die for you because you are so righteous, di ba? Pero medyo pag-iisipan mo na pagka ordinaryong tao lang siya, hindi naman siya righteous, di ba? Pag-iisipan na, parang, kumbaga, sasaluhin mo ba yung bala para sa kanya, di ba? Medyo iisipin mo na yon. Pero kung mabuting tao to, pag binaril yun, sasaluhin mo, di ba? Pero pag hindi siya masyadong mabuti, medyo pag-iisipan mo pa. Siguro gaganon mo lang yung kamay mo, di ba? Okay. Pero pag masamang tao yun, sasaluhin mo ba yung bala para sa kanya? Sasaluhin mo? Masamang tao to, nagnakaw. Kunyari, serial killer, di ba? Ang dami ng pinatay. Nakita ng polis, binaril. Nakita mo din, sasaluhin mo ba yun? Sino magsasabi ng sasaluhin niya? Wala. Sino yung hindi sasaluhin? Bahala ka dyan, tamaan ng bala. Uy, ang taas nung kamay. Okay. Pero,
mga kapatid, ang Panginoong Diyos, sinalo niya yung bala para doon sa sinner na yon. Ganyan, yan ang ginawa niya. Pinako siya sa krus para sa atin, kahit wala siyang kasalanan. Sinalo niya yung bala para sa atin. Amen? Ganun kakamahal ng Panginoon, kapatid. Are you happy? Amen. Meron pa. Dalawa pa. So, meron naman tayo. Okay. Ngayon, bakit tayo mahal ng Panginoon? Because God is love, di ba? Saan ko nakuha yun? Buksan natin sa 1 John 4:8. 1 John 4:8 pala. Yan. He who does not love does not know God, for God is love. O yan. So, yan yung ating scriptural basis nung sinabi ko na God is love. Kasi baka nakikita nyo lang sa mga t-shirt yun eh. God is love. Di naman biblical yan. Biblical yan nung nakalagay 1 John 4:8. So, God has divine love for us. That is spontaneous. Parang fountain. Divine love kay God, pero sa mga tao, humanly love. Now, what's the difference? Ang divine love kasi, galing sa Diyos, spontaneous yan. Walang tigil yan. Kumbaga, parang fountain. Diba? Parang fountain, unlike yung humanly love, which is love that is love in response to loveliness. Okay, ganito kasi yung mga tao eh. Pag nakita nila, hindi parang hindi pleasing o parang hindi sila mahal, di ba natural lang sa tao na ang igaganti mo, hindi mo siya mamahalin. Kunyari, nakita ka ng taong grasa, di ba? O parang may o kaya nakita mo yung kaaway mo. Ang human nature ba is mamahalin mo rin yun? Di ba hindi? Kasi ang humans, they tend to reciprocate. You know what reciprocate is? Reciprocate, ibabalik mo, igaganti mo, ganun. So, ang humanly love, kaya nga, di ba, sabi ng mga tao, one-way relationships do not work. Alam niyo, ibig sabihin ng one-way relationship. Kunyari, sa isang relasyon, yung lalaki lang mahal yung babae, or yung babae lang mahal yung lalaki. It doesn't work because it's abnormal. Pag humanly love, isa lang yung nagmamahal, yung isa hindi niya nire-reciprocate, what will happen to the relationship? It will die, di ba? Or it will fade, or mawawala. Break na tayo, di ba? So, iba kay God, kahit hindi mo siya mahal, kahit ano pang kalokohan ang gawin mo, because God is love, it is in His nature to love you. Amen? So, wag natin kakalimutan yon na wag tayong tumingin sa mga pagkukulang natin, di ba? Kasi, ang pagkukulang natin, it doesn't compare to the love of God. Di ba? The love of God is so vast, di ba? Kung ikukumpara mo yun sa kasalanan mo, isipin mo parang ocean, yung kasalanan mo parang balakubak lang. Balakubak ng pulgas. Ganun kaliit. Di ba? Tatawa si brother. Ganun kaliit ang kasalanan mo, kaya don't ever doubt that God loves you. Amen? Amen. O game. Next. So, paano, Kuya Chris, minsan nagagalit si God, di ba? Or parang doon sa Bible, nabasa ko, nagalit siya. Ang wrath ng Panginoon, it is still an expression of His love for you. Kasi, para sabihin ko sa inyo, lahat ng ginagawa ng Panginoon, it is motivated by love. Okay? Yun lang. Yun, isipin nyo. Okay. Now, yung last verse. So, nakuha nyo ba? Ulitin ko lang please, i-meditate nyo to sa bahay, yung Isaiah 54:10, John 3:16. Kung meron kayong cellphone, pwede nyong isulat doon. Romans 5:6-8, 1 John 4:8, and lastly, Psalm 36:5. Pwede ba tayong pumunta sa Psalm 36:5? Okay, ako na magbabasa. Your mercy, O Lord, is in the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Next. Your righteousness is like the great mountains. Your judgments are a great deep. O Lord, you preserve man and beast. Okay? So, yun. Sobrang vast. Ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon ay may compare mo sa vastness ng heaven. Di ba? Pag tumitingin ka sa kalangitan, yan, ganyang kalawak ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo.
Pag tinignan mo yung ocean, yung dagat, kung gaano kalalim yun, ganun kalalim or mas malalim pa. Parang sinabi ko nga, napakaliit ng kasalanan natin compared dun sa love ng Panginoon sa atin. Amen ba? So, ngayon ba mga kapatid, naniniwala na ba kayo ng mahal kayo ng Panginoon? Okay. Kung mahal kayo ng Panginoon, anong gagawin nyo? Okay. Ngayon, ganito ang next step dyan. Dahil alam nyo na mahal kayo ng Panginoon, you will start trusting and loving God. Amen? Okay, how do you Ngayon, mahirap mahalin ang isang Diyos pag hindi mo siya kilala. Okay? Sino sa inyo nagmahal ng tao hindi kilala? Walang ganun, di ba? Para ang isang tao, para isang Diyos, matutunan mong mahalin, you need to know Him. Paano mo siya makikilala? Yung iba sa inyo, sasabihin, magpe-pray. Yung iba sa inyo, sasabihin na attend ng service. Pwede. Makakatulong yun. Pero, ang pinakamaganda is you have a first-hand experience of God by reading His Word. Amen? Okay. So, I encourage you, brothers and sisters, kaya ako tinatanong kung may mga Bibles kayo, because para matutunan yung mamahalin ng Panginoon, kailangan you have to dig deep into His Word. You have to know Him. Mahirap mahalin ang isang Panginoon, ang isang Diyos, kung hindi mo siya kilala. Ngayon, pag nagbasa kayo ng Bible, lalo niyong malalaman kung gaano kayo kamahal ng Panginoon. Once nakita nyo, once na-realize nyo, once you appreciate how God loves you, imposible, kapatid, sinasabi ko, imposibleng hindi mo siya mamahalin. Amen? So, doon na po nagtatapos ang aking message. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Ngayon, tapos na yung message. Sino sa inyo familiar sa tithing? Okay. Naniniwala ako na ang tithing or ang pagbibigay ng ikapo ay hindi lang applicable sa mga oldies. Okay? Ang tithing ay applicable din para sa ating mga bata. Okay? Ngayon, sinabi ko na rin amin na lang. Pero ngayon, naiintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin ng tithing? Pag hindi nyo kayo sigurado, magsabi kayo ng Amen. Okay. Since medyo maraming hindi nakakaalam ng tithing, explain natin. Okay? Since lahat kayo, ang tithing kasi, okay, let's go to Malachi 3:10. Okay? Sabi dun sa Malachi 3:10, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord of hosts. If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Okay? Amen. Sabi ng Panginoon, bring all the tithes into the storehouse. Hindi sinabi give. Sabi bring daw. Ibig sabihin, it's mandatory. It's your obligation. Diba? Responsibilidad natin na ibigay ang ating tithes. It is not ours. Pero, ayan, okay, iba sa inyo, nasa-shock kasi maaring yun dun sa pinanggalingan mong simbahan, maaring parang, kung feel mo magbigay, okay lang, di ba? Ngayon, kung ayaw mo, okay lang, di ba? Walang guilt, walang ka-guilt, di ba? Pero dito, sabi, we have to bring our tithes. Pwede bumalik tayo dun. Pero, makikita nyo, pagdating mo dun sa 3:10, please, thank you. Pagdating mo dun sa 4th line, 3rd line pala, and try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Amen? Sabi ng Panginoong Diyos, subukan mo ako dito. Ibigay mo yung tithes mo, pero anak, subukan mo ako dito. Di ba? Dito sa passage na to, sinabi mismo ng Panginoong Diyos, subukan mo siya. Subukan mo. Susubukan mo ba ang Panginoon? Ayaw. Ayaw niyang subukan.
Sabi dito, subukan nyo ang Panginoon. Pag nagbigay kayo ng tithes, you will receive overflowing blessings. Amen? Amen. Ngayon, tanong mo, Kuya Chris, paano ba mag-tithes? Di ba? Meron ako ditong 5 piso, pwede na ba yun? Meron akong 10 pesos, pwede na ba yun? Okay, explain ko sa iyo. Ang tithes ganito. For example, meron kang magkano ang allowance nyo sa school every day? Isang araw. Ano pa dito? Weekly ba binibigay o everyday? Everyday. O magkano ang allowance nyo? Lakas, sigaw. O may 50, may 100. 200? Social. 150. Okay. For the sake of demonstrating or explaining pala, illustrating, let's take 100 pesos. Okay? Ang ganito ang tithing. Makinig kayo ng mabuti kasi susubukan natin ng Panginoon. Tingnan natin kung totoo na ibe-bless niya tayo ng overflowing blessings pag nag-tithe tayo. For example, binigyan ka ng 100 na allowance. Tatanggalan mo yun ng tithes. Okay? Ang tithes, ibig sabihin 10% of what you receive. So, what is 10% of 100? Kapatid, divided by 10. Okay. So, ganun yun. So, pagka nakabigyan kayo ng 1,726, divided by 10. Kuha ka na ng calculator, o kaya synthetic division, o kung ano man yun, di ba? So, ganun. So, sasabihin mo sa akin, Kuya Chris, hindi pa rin ako nakakapagbigay ng tithes. Kapatid, bakit? Ang hirap mag-divide. Di ba? Mahirap mag-divide, Kuya Chris. Wala kaming calculator. Sige, lahat na ng excuse gawin mo para hindi mag-tithes. Kapatid, meron akong shortcut. Okay. Lahat ba kayo dito nagde-decimal na? Decimal. Okay. Let's take 1,726. Okay. Yung decimal point, move 1 decimal point to the left. Oh, ilan na lang yun? 172.6. Okay, yun na yun. Ano mas madali? Calculator o move the 1 decimal point to the left? May nagsasabing calcu, may nagsasabing ano. Okay, kahit anong gamitin nyo, basta wag nyo lang sasabihin sa akin, Kuya Chris, hindi ako marunong mag-divide. Okay? So, ayun. So, ganon. Yun ang tithing, mga kapatid, ha? Pag meron kayong 100 pesos, move 1 decimal place to the left, 10 pesos, yun ang tithes mo. Okay? You will bring that to the church. Amen? I want you, mga kapatid, mga youth, as young as you are right now, I want you to see, I want you to feel the blessing that you will receive when you tithe. Okay? Kasi baka iba iniisip nyo, nako, niloloko lang yata tayo ni Kuya Chris para magbigay tayo. Kapatid, hindi ko kayo niloloko. Pagka nagbigay kayo ng tithes, grabe, exponential lang balik sa inyo niyan. Amen ba? Ngayon, pag nagbigay kayo ng tithes, you must have joy in your heart when you give it. Amen? Huwag yung parang napipilitan kayo. Kapatid, ito, nabasa nyo na, test the Lord on this. Tingnan lang natin kung hindi niya kayo pagpalain. Amen ba? So, may I call on the worship team? Mag-giving na po tayo. Ay, sige. Okay, habang nagpe-prepare pala yung worship, may I call on the worship team? Punta na po tayo dun sa stage. Sino po sa inyo, bago tayo mag-giving, sino po sa inyo ang first time naka-attend sa youth service na to? Okay, thank you. Sino po sa inyo ang first time na naka-attend sa ganitong klaseng service? Ngayon lang kayo na-expose sa ganito na yung, kasi, or kunyari, Catholic kayo or Iglesia or Mormon. Lahat ba tayo dito Christians na? Ikaw, okay. Sino naman dito ang gusto niyong mapag-pray kayo? Kunyari, gusto niyo lang kasi kunyari may exam kayo or meron kayong pinagdadaanan na hardships.
Kaya ako tinatanong to kasi itong moment na to, we are opening the altar para sa mga tao na to. We just want you to come forward para maipag-pray kayo. Wala kayong sasabihin, ipagpe-pray lang kayo. Okay? Pwede ba natin gawin yan? Pwede? O sige, alika, lapit na kayo. Wala kayong gagawin, ipagpe-pray lang kayo, that's it. Sige na, lapit tayo dito. We are opening the altar. Amen. Sige. Yan. Hallelujah. Pwede ko bang ma-invite yung mga pastors natin to pray with us dito sa harap? Sister Blanks, Pastora Ses, tsaka yung worship team, yung mga worship team senior edition. Praise the Lord. Sarap tignan ang mga kabataan na nagpupuri sa Panginoon. Alam nyo ba, tama yung sinabi ni Kuya Chris na mahal kayo ng Panginoon. Kaya tayo ay nag-hold ng youth service kasi nais namin na bilang mga kabataan, maramdaman ninyo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay nyo. Okay. So, hindi ibig sabihin na dahil mahal kayo ng Diyos, okay lang sa inyo na magkasala, ha? Hindi okay lang na magkasala. Kasi, pagkakilala ninyo ang Panginoon at mahal ninyo siya, ayaw na ninyong magkasala. Amen! Amen! Ngayon, sa hapong ito, bago namin ipag-pray ang mga pangangailangan ninyo, unang-una, nais namin kayo na sumunod sa isang Kayo ba, sigurado ba kayo na kayo ay kilala ng Diyos na mga anak niya? Ha? Sino dito ang nakakasiguro na kayo ay kilala ni Lord na anak niya? Taas ang kamay. Sabi mo, sigurado ako, pastora, kilala ako ni Lord at alam niya ang pangalan ko. Sigurado kayo? Paano kayo nakasiguro? Ha? Paano kayo nakasiguro? Ha, mga kabataan, paano kayo nakasiguro na kilala ni Lord ang pangalan niyo? Sige nga. Kasi, alam nyo, sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. Okay? Kung hindi ka anak ni God, hindi ka sigurado na mahal ka niya. Halimbawa, si Chris, kung halimbawa, siya tinatawag niya ako ng mama. Okay? Pero hindi ko siya kilala na anak. Anak ko pala siya, hindi ko kilala. So, makakapagbigay ba ako sa kanya ng pag-ibig? Ano sa palagay ninyo? Di ba hindi? Okay? So, kayo ang inyong confidence. Makinig kayo sa akin. Katulad ngayon, nandito kayo kasi gusto ninyo na manalangin. May ipapanalangin kayo. Okay? At gusto ninyo, sigurado kayo na yung ipapanalangin, halimbawa mag-e-exam kayo bukas, halimbawa, meron kayong hinihingi sa tatay nyo, nanay nyo, na pabor, tapos manghihingi kayo ngayon sa Panginoon kasi alam natin, ang Panginoon ang pinagmumulan. Ngayon sasabihin mo, Father God, lumalapit ako sa iyo, ako ay anak mo. Tama? Kilala mo siya, tama? Okay? Naririnig niyo ako? Pero ngayon, kilala ba niya kayo? Sigurado ba kayo na kilala niya kayo? Hindi. Sino ang nagsasabi na hindi ko sigurado, pastora, na kilala ako ni Lord? Taas ang kamay. Gusto yung totoo, ha? Yung totoo. Alam niyo, kung sigurado kayo na kilala kayo ni Lord, magkakaroon kayo ng sinasabi ni Kuya Chris na trust. May tiwala kayo, may pananalig kayo. Kilala ako ni Lord na anak niya. Okay? Sabi sa John 1:12, kaya doon ko muna kayo gusto na ipag-pray para sa ganon, kung ano man ang hilingin ninyo, kahit hindi namin kayo ipag-pray over ni Pastora Citas, meron kayong faith, pananalig, confidence, na tinutugon kayo kasi kilala kayo ni Father God na anak niya.
Okay ba yon? Okay yon. So, siguruhin natin ngayong oras na ito, ha? Siguruhin natin. Pakilabas lang po ang John 1:12. John 1:12 lang. John 1:12. But as many as receive Him. Sino yung Him? Jesus. Him, to them, Jesus, kasi ang Him, He, si Jesus, di ba? So, basahin natin ng ganon. But as many as receive Jesus, to them, Jesus gave the right to become children of God. To those who believe in Jesus' name. Sige, next verse. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So ano daw ang gagawin natin para makilala tayo ni Father God na anak niya? Tanggapin daw natin at panampalataya tayo kay Jesus. Kasi si Jesus ang magbibigay ng karapatan. So halimbawa, si Mikaela ang God, okay? Ikaw naman ngayon sino pangalan mo ni? Shaina po. Shaina. O ikaw ngayon, mananalangin ka ngayon kay Father God. Ngayon, hindi ka kilala ni Father God. Pero, kung tatanggapin, halimbawa ako si Jesus. Okay, halimbawa lang. Ngayon, ang gagawin mo, tatanggapin mo ako. At mananampalataya ka sa akin. Sasabihin mo, Jesus, nananampalataya ako. Ikaw ay anak ng Diyos. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. O ngayon, ang gagawin ni Jesus ay, ako ngayon ang daan, ang katotohanan at buhay. Pagka yun ay prinay mo, kilala ka na ngayon ni God. Nakuha mo? Yun. So, kahit kayo lang ang mananalangin, tuwing may kailangan kayo, sigurado 100% tutugunin kayo ni God. Sasabihin nyo, God, tinanggap ko ang iyong anak na si Jesus, naniniwala ako sa Kanya. Ako ngayon ay bahagi ni Jesus. Kaya ang nangyayari, naging bahagi ka ni Jesus, ikaw ang katawan, si Jesus ang ulo. At pagka ikaw ay nananalangin, ang nakikita ni Father God, hindi ikaw. Kaya kahit na marami kang kasalanan at palpak, ang nakikita niya si Jesus na mahal niya. Ngunit kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, ibang nilikha ka na. Ibang nilalang ka na. Yung puso mo na mahilig magkasala, wala na yon. Inilagay na ng Panginoon ang kanyang sa puso mo, ang kanyang law. Alam mo, sinasabi ni Kuya Chris na law, hindi na yung 10 Commandments, kundi yung law of love. Ano yung law of love? Yun ang batas ng pag-ibig na pagka ikaw ay tumugon sa pag-ibig ni God, okay? Ikaw ay mapupuno ka ng pag-ibig, hindi ka na magkakasala. Okay? So ngayon, thank you, Mikaela. Thank you. So ngayon, ganito, yun ang gagawin natin, ha? At yun yung ililid ko kayo sa panalangin, mga kabataan, makinig kayo. Alam nyo, meron sa inyo dito mga kabataan, pakiramdam nyo hindi kayo mahal ng mga magulang nyo. Okay? O kaya, ang feeling naman ng magulang nyo, hindi nila kayo mahal. Pero alam niyo, ang pagmamahal sa Panginoon ay hindi natin ginagamit na standard ang pagmamahal ng magulang natin, lalo na kung hindi sila kilala ang Panginoon. Pero kahit na ano ang kalagayan ng buhay ninyo, pag iyang buhay ninyo tinanggap nyo at pinanampalatayanan ang Panginoong Jesus, at totoo yun sa puso ninyo, mula sa araw na ito, lahat ng panalangin ninyo tutugunin niya. Gusto nyo ba yon? Na lahat ng panalangin nyo ay sasagutin ni God. So, kayong lahat ay yumuko, sumunod kayo sa isang maikling panalangin. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na ikaw ay anak ng Diyos. Dumating ka sa lupa
upang tubusin ako at pawalan ako ng kasalanan. Sa oras na ito, sinasambit ng aking bibig at pinananampalatayanan ng aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita at ang banal na Espiritu na manahan sa aking buhay. Mula ngayon, ang aking katawan, sabihin nyo, ang aking katawang ito ay tahanan mo, templo ng banal na Espiritu. Kaya, tulungan mo po ako, Panginoon, na maingatan ko ang katawang ito, ang aking isip, ang aking puso, na maging dalisay. Dalisay ang katawang ito. Bilang alay ko, dahil sa dakilang alay ko sa iyo, dahil sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Sa oras na ito, ibinibigay ko ang katawang ito. Hindi ko po aabusuhin, hindi ako magdadrugs, hindi ako maninigarilyo, hindi ako iinom, hindi ko sasaktan, at hindi ko aabusuhin ang katawang ito, sapagkat mula sa oras na ito ay magiging katawan mo, Jesus. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay mo sa akin at tinanggap ko ngayon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, dalangin ko po. Ngayon, gusto kong kayo ang personal na manalangin. Kung ano ang pinaka-desire ninyo na ano ang pinaka-gusto ninyong ilapit sa Panginoon. Narito ang banal na Espiritu, nais ninyo na magkasundo ang magulang nyo. Sabihin nyo, huwag kayong mahiya. Lord, bigyan mo po ang tatay ko ng magandang trabaho. Bigyan mo po ang nanay ko ng pag-ibig sa aming magkakapatid. Come on, you just speak to the Lord today. Panginoon, gusto ko po na magtagumpay ang aking tatay sa kanyang trabaho. Lord, gusto ko na gumaling ang aking kapatid. Nais ko po na tuloy-tuloy akong makapag-aral. Panginoon, mag-provide ka po sa tuition fee. Mag-provide ka po sa mga pangangailangan namin. Dalahin ko na magkasundo-sundo ang mga pamilya namin, O God. Dalangin lahat ng mahalaga sa buhay ninyo. Sa oras na ito, ipanalangin ninyo. Huwag po ninyong huwag kayong magbiro dito sa oras na ito kasi nandito ang presensya ng Panginoon. Ha? Ihingin ninyo kung ano hiningin nyo. Nais ko po magkaroon ng cellphone. Whatever. Dahil mahal kayo ng Panginoon kung ano ang inyong ang nararapat sa inyo. Karapat-dapat na ibibigay ng Panginoon lahat ng kahilingan ninyo sa oras na ito. Amen? So, hallelujah. Come on, sige, manalangin kayo sa Panginoon. Salamat po sa pambili ng uniforme. Salamat po sa pambili ng sapatos. Salamat sa kumpleto na gamit sa school. Bigyan mo po ang aming pamilya ng sasakyan, Lord. Lord, sa oras na ito, hallelujah, tunghayan mo ang mga kabataan na ito, Panginoong Diyos. Pinaniniwalaan namin, pinili mo ang mga batang ito dumating sa Rema, sapagkat meron kang gagawing kamangha-mangha sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, Ama, bilang patutuo ng dakilang pag-ibig mo sa kanila, dalangin ko na tugunin mo ang kanilang mga panalangin na dinala nila sa harap mo, sa altar ngayong hapong ito, aming Diyos. Salamat po, O God. Dalangin ko ang banal na dugo ni Jesus na Lord, tinatakpan ko ng banal na dugo ni Jesus ang mga kabataan ito, lalo na ang kanilang mga puso. Kung sila man ay nagkasala sa mga nakaraan sa kanilang buhay,
Pinaniniwalaan namin na lahat ng nakalipas nila ay wala na. Binura mo na ang kanilang mga naging pagkukulang sa iyo at sa kanilang mga magulang. At sa oras na ito, nagpapasimula sila ng magandang buhay. Dalangin ko, Banal na Espiritu, ang paggagabay mo sa bawat isa sa kanila. Salamat po sa pagtugon mo sa kanilang mga individual na mga panalangin. At Lord, paniniwalaan ko, Panginoong Diyos, na Lord, ang mga bata na Lord, na hindi nagkakasundo ang mga magulang, Panginoon, sa oras na ito, itinataas namin ang mga sambahayan na yan. Sa pangalan ni Jesus, nangihingi kami ng himala na muli mabuo ang kanilang mga pamilya. At anuman ang brokenness, Panginoon, ang mga hindi magandang nakaraan ng mga kabataang ito, kung meron man sa pangalan ni Jesus, Ikaw, Panginoong Diyos, ang pagre-restore, panunumbalikin mo sa maganda ang kanilang mga buhay. Salamat po, O God. Dalangin namin, I release and speak, Lord, a good future, a wonderful future, isang magandang kinabukasan sa bawat isa sa mga bata na naririto, aming Diyos. Salamat po sa iyo sa hapong ito. Paniniwalaan namin ang pagkilos mo sa kanilang mga puso. At Panginoon, ito ay simula pa lamang ng kanilang magandang araw-araw. Bibigyan mo sila ng magandang karanasan sa iyo habang sila ay nagsasaliksik ng iyong salita. Salamat po sa presensya mo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Amen. So, okay na. Amen. Praise the Lord. Ito ang future ng mga pastors, saka mga leaders ng Rema. Amen. Okay, nasa na. Thank you, Pedro. Okay, thank you po. Pwede na po tayong makaupo. Salamat po. Okay, pwede na po sa oras na ito, pwede na po nating ihanda ang ating tithes and offering. Okay, so, okay, sige.